Gusto ko akuin ang responsibilidad ko sa kanila. Gusto kong panagutan kahit masyado ng late. Please, hayaan mo sana ako. Dear Amihan Stories presents The Garmaniego Series 1, The Triplets Made in Italy. Written by Ate Samuha, 21. Thank you for the advice, Mom. And your perspective is really helpful. Nangangapang sa ni Shiloan sa salitang Ingles. Kausap niya mabait na Italyanang pinagtanungan niya. Kahit nauutal siya sa pagsasalita, ay nagawa pa rin niya magpasalamat sa babae. You're welcome. It's my pleasure to help you, Miss Shilo. Formal na sagot ng babae sa kanya. Nasa mid-40s ito kung hindi siya nagkakamali. Nang araw na yon, ay nasa opisina siya ng patronato sa Italy para humingi ng advice kung paano ulit siya makakakuha ng permeso di soggiorno o permit to stay na hindi na siya umexit doon dahil gagastos siya na malaki kung uuwi pa siya ng Pilipinas. 26 years old na si Shiloan Mangubat. Hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral at isa siyang OFW na nagtatrabaho sa Italy bilang cleaner. Nang mag-expire ang kanyang work visa ay hindi na yun ni-renew ng agency dahil tumanggi siya mag-exit o umuwi sa Pilipinas. Dahil doon, nag-overstay siya sa Italia at lahat ng status niya ay undocumented. Sa madaling salita, isa na siyang TNT o tago ng tago sa mga autoridad ng gobyerno. Akala niya noon ay madali lang. Ang tanging iniisip niya ay nasa Italy na rin naman siya. Kaya pinili niyang manatili at humanap ng paraan para manatili pa. Ngunit nagkamali siya. Marami pa siyang kailangang asikasuhin. Naisip niyang unahin muna mga bagay na alam niyang madali. Katulad ng payo ng babae na mag-apply muna siya ng sanotarya o amnesty para magkaroon siya ng mga papeles. Ngunit alam niyang hindi lahat ay isakop ng sanotarya na ipinatutupad doon. Isinulat ni Shilo ang lahat ng payo sa kanya, kabilang ng paghahanap ng amo o employer na magdedeklara sa kanya at magbabayad ng tax niya sa Italy. Pero kung hindi siya suswertihin sa mga hakbang na gagawin niya para maging legal ang pananatili roon, ay mapipilitan talaga siyang umexit at umuwi na lang sa Pilipinas. Sana naman, Lord, ibigay niyo na to sa akin. Mahirap ang buhay sa Pilipinas. Panalangin niya. Alam niyang Diyos na lang ang tanging sandalan niya at kaagapay sa krisis na yon ng buhay niya. Nang makalabas na siya sa patronato, ay naglakad-lakad muna siya habang malalim ang iniisip. Kunti na lang natitira sa ipon niya. Kahit may tinutuluyan naman siya, hindi ibig sabihin no na wala na siyang gagastusin. Ang mga kasamahan niya roon ay puro expired na rin ng visa. Lahat sila ay TNT. Kanya-kanyang diskarte para mabuhay at makahanap ng paraan na muling magkaroon ng sojourno sa bansang kinaroroonan nila. Sa katunayan, hindi naman ganong kahigpit ang Italy pagdating sa mga kagaya niyang undocumented. Pero hindi pa rin siya mapakali. Tatlong sunod-sunod na pito ang narinig niya, dahilan para mapahinto siya sa paglalakad at nagpalinga-linga. Mga pulis! Mga pulis! Narinig niya sigaw ng ilang Pilipino sa daan at nakita niyang mabilis na nagsitakbuhan ng mga ito. Miss, tumakbo ka na kung TNT ka! Sigaw ng isang Pilipina sa kanya nang madaanan siya nitong nakatayo lang at inoobserbahan ang paligid. Doon lang siya natauhan. Nang paglingon niya ay pumipito na ang mga pulis sa direksyon niya. Lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Nagpanik na rin siya at hindi na niya maihakbang ang mga paa. Kung wala lang humawak sa palapulusuhan niya, sabay hatak sa kanya ay baka nakatayo na siya doon at nakatulala. Mabuti na lang ay may mabait na humila sa kanya. Tumakbo na rin siya. Ngunit hindi niya dapat yun ginawa dahil malalaman ng mga ito na TNT siya. Dumiretso ka, miss. Dito ako liliko. Imporma niya sa babae para hindi sila mahuli ng sabay. Pero hindi talaga siya magpapahuli kahit anong mangyari. Nang bitawan na siya ng babae ay agad siyang umiba ng direksyon at tinungo niya mga mataong lugar. Habang tumatakbo ay nagawa pa niya lumingon sa likod niya. Sandali siyang huminto, patingin-tingin sa paligid. Subalit nakasunod pa rin sa kanyang mga pulis. Kumaripas ulit siya ng takbo. Oh my God! Sigaw niya, nakipagsiksikan pa siya sa mataong lugar. Hindi bali na kung nababangga na niyang iba, makalayo lang talaga siya. Excuse me please, sorry.
Hindi na niya alam kung saan siya dinadala ng mga paa niya. Pumasok siya sa makipot na eskinita ng Old Street sa Trastevere habang tumatakbo. Gusto niyang iligaw ang mga ito at nang makakita na siya ng mapagtataguan ay agad siyang kumilos. Doon! Doon ako magtatago! Hindi na niya natapos ang sasabihin nang akmang liliko na siya ay may bumangga sa kanya na matigas na bagay. Napaupo siya sa lakas ng impact nito. Aray! Hindi siya nakatayo agad sapagkat napaupo talaga siya sa sementado. Hey, are you okay? Tanong ng barito ng boses. Agad ditong tiningala. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng pag-asa. Pagkakita niya lang sa lalaki. Please help me, sir. I can do anything. Just please help me. Please, I'm begging you. Pakiusap niya sa estranghero. Pinagdaop niya ang mga palad at nasa boses niya ang pagsusumamo. Nag-angat siya ng tingin at nagtama ang mga mata nila. Pero alam niyang hindi nito nakikita ng malinaw ang mukha niya dahil sa mahaba niyang buhok. Habang wala pang mga pulis ay mabilis niyang niyakap ang dalawang tuhod nito. Wala na siyang pakialam pa sa ginagawa niya. Basta ang nasa isip niya lang ay makaligtas siya sa mga pulis na humahabol sa kanya. Please help, please! Usal niya at tumutulo na ang mga luha niya. Ramdam na rin niya ang pagod dahil sa mahabang pagtakbo kanina. Napahikbi na siya. Nanginginig na rin ang katawan niya sa takot. Takot sa kaalaman na kung mahuhuli siya ng mga pulis ay talagang sa kulungan ng bagsak niya. You're shaking. Malalim ang boses sa saan nito. Stand up. Boses pa lang nito ay nagbibigay na ng awtoridad sa kanya na kumilos na siya. Kung kaya't dahan-dahan na siyang tumayo. Tinanong siya nito kung saang bansa siya galing. Philippines, sir. Utal na sagot niya. Help me, please. I can do whatever you want. Just please help me. Pagkatapos niya sabihin yon, ay lumingon siya sa likod niya. Nang makita ang tatlong pulis na nakatalikod sa kinaroroonan nila at halatang pinaghahanap pa rin siya, ay mas lalo siya naiyak. Are you sure you can do anything? Walang emosyon na tanong ng lalaki. Tumango siya. Sunod-sunod pa rin ang pagtulo ng kanyang luha. Fine. So, deal? Inilahad nito ang kamay sa kanya, mabilis niyang tinanggap yun. Hinila siya nito patayo. Kasabay ng paglingon niya ulit sa direksyon ng mga pulis. Bumilis ang pintig ng puso niya dahil alam niyang dederecho ng mga ito sa kanila. Ngunit bago pa man mangyari yon, ay kinabig na siya ng lalaki sa batok at mariin na siniil ng halik sa mga labi. Hindi siya nakagalaw dahil sa pagkabigla. Nakatulala lang siya habang dinadama ang mainit na labing dumadampi sa kanya. Move your lips or you want them to think that we're not lovers and they can recognize you. Sa narinig niyang yon sa lalaki, ay hindi na niya pinatapos ang pangungusap nito. Siya na mismong humalik dito. Kahit hindi siya marunong sa ganong bagay, ay dahan-dahan niyang iginalaw ang labi at ginaya ang paraan ng paggalaw ng mga labi nito. Nasa ganong posisyon sila nang lampasan sila ng mga pulis at naramdaman niyang kinakapos na rin siya ng hininga. I can't breathe. Reklamo niya. Marahang itinulak ang dibdib ng lalaki palayo sa kanya. My God, your lips taste so sweet. Pulong nito, sabay haplos sa pisngi niya. Napaigtad siya, saka napatingin sa namumula nitong labi. May dugo kasi yon. First time niyang humalik at mahalikan, kaya't nakagat niya ang labi ng lalaki na kinapula naman ang kanyang pisngi. Nakagat niya ang labi sa sobrang kahihiyan. I'm sorry, sir. I accidentally bit your lower lip. Hingi niya ng paumanhin. It's okay. Anyway, we're going to settle your problem and mine as well. Just follow me. Utos nito at nauna na itong naglakad. Nagdalawang isip siya sumunod sa lalaki. Tatalikod na sanay siya na marinig niya ang boses ito. Automatikong gumalaw ang kanyang mga paa upang sundan ito. Sir, where are we going? Habol niyang tanong sa lalaki. To my villa. Tipid na tugon nito. Nasa boses talaga nito na parang wala namang kainte-interes. Meron itong bila, marahil ay mayaman ito. Guwapo naman ang lalaki, may kakapalan ng kilay, matangos ang ilong at napaka-perpekto ng hugis ng panga. Yun nga lang ay nakaka-intimidate ang presensya. Subalit wala naman siya nararamdaman takot. Pero hindi pa rin mabubura ang katotohanan na nakipagkasundo siya sa lalaking hindi niya kilala. Ano ba naman itong napasok ko?
Kastigo niya sa sarili, sabay padyak ng kanyang dalawang paa habang nakabuntot pa rin sa lalaki. Napatitig siya sa likod nito. Napakatangkad pala nito. Hanggang balikat lang siya nito. Inilabas ng lalaki ang kamay na nakasuksok sa bulsa ng pantalon nito at may hawak na itong cellphone. May tumatawag yata. Yes, sweetheart. I'm going home. I love you. Bahagyang napatas ang kilay niya sa narinig na sinabi nito bago tinapos ang tawag. Sweetheart? May asawa na yata siya. Naiiling niyang bulong. Kalaunan ay huminto sila sa isang street. May magarang sasakyan na nagpark sa tapat nila. Binuksan nito ang pinto sa backseat saka siya nito nilingon. Get in. Malamig na sabi nito. Napatingin pa siya sa guwapong mukha ng estranghero. Huminga siya ng malalim at sumakay na rin. Sa ngayon, mananalig muna siya kay Lord na nasa mabuting kamay siya na walang gagawin sa kanyang masama ang lalaking ito. Samantala ay hindi maiwasan ni Vihan Garamaniego na tumingin sa babaeng katabi niyang nakaupo sa backseat. Malayo ang tingin nito sa labas ng bintana at alam niyang nagdadalawang isip din itong sumama sa kanya. Sino ba naman ang hindi? Mali ang sumama na lang bigla sa isang estranghero. Pero kinuha na niya ang pagkakataon na yon. Nakiusap ito na tulungan niya at naisip niyang problemang kinakaharap niya ngayon. Nasa 32 anyos na siya, pangalawang anak ng prominenteng angka ng Garmaniego mula sa Roma. Siya ang CEO ng VG Luxury Furniture at ang bunsong kapatid niya si Venice ang head designer. Siya rin ang nagpapatakbo ng iba pang kumpanya ng pamilya, tulad ng VG Shopping Street, isang kilalang fashion district sa Roma na sikat sa mga clothing design, bags at jewelry. Ang panganay nilang kapatid ay isang international pilot. Ang sumusunod sa kanya ay namamahala sa intelligence agencies na pinatayo ng mga magulang niya, kasama ng private international airline. Nang makarating na sila sa villa ay agad siyang bumaba. Binuksan ang personal driver niyang babae. Follow me, miss. Malamig niyang utos. Nauna na siya nagmarcha papasok sa villa. Naramdaman naman niyang nakasunod na rin ito sa kanya. Nahagip ng paningin niya ang nakababata niyang kapatid na si Venice. Malapat ang ngiti nito. Bro! Nabitin ang pagtawag nito na makitang babaeng inuwi niya. Ngayon lang siya nag-uwi ng babae sa kanilang villa. Maswerte ito kung tutuusin dahil hindi sila basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino doon. Oh, wow! You have a pretty visitor. Good day po, ma'am. Magalang nabati ng babaeng kasama niya. Filipina. Anang kapatid niya saka tumango-tango. Warang kinikilatis ang kasama niya. Yeah. Maikli niyang tugon. What's your name, pretty? Tanong ni Venice at na-realize niyang hindi niya naman lang nagawang tanungin ng babae kanina. Napasa po siya sa noo. I'm Shilo Ann, ma'am. Malamyas ang boses na tugon nito. A peaceful name. By the way, I'm Venice Garmaniego. Nice meeting you, Shilo. Magiliw na pakilala ni Venice. Nakangiti naman lumapit ang babae upang makipagkamay. Sa reaksyon ng kapatid niya ay alam niyang gusto nito ang babae. Nalalaman niya kasi ang body language ng kapatid kapag ayaw nito sa isang tao. Anyways, I have to go, brother. Take care of your guest first. Sabi nito. Naglakad ito palapit sa kanya at tumingkayad para maabot ang tainga niya. Galingan mo, kuya. Kapag nahanap ni Kuya Von ang babaeng pinapahanap niya at nagkaanak sila, siguradong mawawala sa iyong villa na to. Halos umikot ang mga mata niya. Bye, brother. Bye, Miss Shilo. Kumunatan noon niya nang kinindatan pa ni Venice ang babae bago sila nito iniwan, napailing na lang siya. Interesado talaga siya sa villa ng mga magulang niya. Since ayaw ng kuya niya sa villa at hindi naman ito namamalagi sa Italy, ay ibinigay iyon sa kanya. Pero may kondisyon ng mga magulang nila, lalo na ang mami nila. Matatransfer lang sa pangalan niya ang villa kapag binigyan niya mga ito ng apo. Dahil doon, kinausap niya si Venice sa tulungan siya maghanap ng babae. Kapalit niyon ay binigyan niya ito ng pang-shopping at art funds. Alam niyang hindi lang tagapagmana ang gusto ng mga magulang niya. Iyon ay ang mag-settle down na siya. Sapagkat lahat sila magkakapatid, maliban sa kapatid nilang babae, ay lumalagpas na sa kalendaryo at ni isa sa kanila ay wala pang naipapakilalang babae sa mga ito. Napatingin siya sa babae nang peking tumikim ito. Napatitig na naman siya sa mukha nito. Oo,
Naghahanap siya ng babaeng magsisilang ng kanyang magiging anak. Ngunit habang nagtatagal ang mga mata niya sa babae, ay may kung ano siyang nararamdaman para dito. Ayaw niya mag-take advantage sa totoo lang. Sadyang maswerte lang siya na siya mismo ang unang nahingian nito ng tulong. Wala naman sigurong masama kung kikilalanin pa niya ng lubos si Shiloan. Sana lang, pumayag ito sa kanyang kondisyon. Have a seat. Sambit niya, nauna na rin siyang umupo. Sinundan niya lang ito ng tingin na kayuko lang ito. Ayaw niyang biglain ang babae, pero mas ayaw niyang magpaligoy-ligoy. Ugali pa naman niya na kung mayroong gustong sasabihin ay dederechuhin niyang kausap. Ayaw niya sa mahabang usapan. By the way, why are the police chasing you? Seryosong tanong niya. Nasaksihan niya kung paano ito namutla kanina. Hingal na hingal at hindi alam ang gagawin. I'm overstaying here. My work visa has expired. Sagot nito sa mahinang boses. Undocumented. So, regarding our deal, I have an offer for you, Miss Shilo. It's up to you if you'll consider it or not. Patuloy niya, saka sumandal sa headrest ng upuan sa sala. What is it, sir? Matapang na tanong nito. Napapansin niyang hindi ito makatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Gusto pa naman niya sa kanya ito nakatingin. I helped you with the police officers, right? Yes, sir. You need to help me too. Napakunot naman ito na noo. Ngayon ay matapang na sinalubong ang kanyang mga mata. Napalunok siya. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngayon niya lang natitigan ang mukha ng babae. Mayroon itong malamlam na mga mata, matangos ng ilong, maninipis na mga labi at katamtaman lang ang kulay ng balat. Ngayon lang siya humanga sa kagandahan ng isang babae. Kakaibang gandang taglay nito. Alam niyang wala itong kolorete sa mukha, kaya mas nadepinang natural na ganda nito. Kaya naman pala tila may naguudyok sa kanya na kilalanin ito. What exactly are you offering me, sir? Muling tanong ng babae sa kanya. I can give you permeso di soggiorno, but the condition is... Hindi na niya natapos ang sasabihin nang tumunog ang cellphone niya. Muntik na siya mainis. Pero nang makita niyang ang kuya niyang si Von ang tumatawag, ay huminga na lang siya ng malalim bago tumayo. Nagpaalam na muna siya sa babae. Kuya, Bungad niya sa kabilang linya. Literal na lumayo talaga siya para hindi malaman ng babae na half Filipino siya. Vian, where are you? Tanong naman ito sa kanya. Sa villa, kuya. Why? Hindi ko matawagan si Viraj. Hindi nag-update sa pinapagawa ko sa kanya. Seryosong sabi nito. Halatang problemado na naman. Kuya, baka busy. Call him. Maotoridad na utos nito. Sumimangot siya. Lagi siyang inuutusan ng kuya niya kapag hindi sumasagot si Viraj. Minsan nakakapagod na rin ito, lalo na sa kabaliwan nitong paghahanap sa babaeng sinasabi nitong nakasama nito noon. Isang taon nang lumipas pero wala pa ring impormasyon si Viraj. Hindi rin daw gumana ang CCTV sa hotel suite ng kuya nila. Kaya madalas silang isipin ni Viraj na baka nananaginip lang talaga si Von o lasing lang noon. Kuya naman, alam mo naman na may trabaho rin ako. Call him Vihan or else. Ay, okay, fine. Tatawagan ko siya. Mabilis niyan sabad. Alam niya kasi ang kasunod ng or else nito. Sabi mo tawagan niya ako bukas at i-report sa akin kung anong update sa pinapahanap kong babae sa kanya. Vian, alam kong pinag-uusapan niyo ako ni Viraj behind my back. Pero kuya niyo pa rin ako. Kaya kapag hindi kayo sumunod sa akin, alam mo na mangyayari. I will ask ma'am to give the villa to me. Total, hindi mo naman nagagawa ang hiling nila sa'yo. Mahabang sabi nito. Nanakot pa nga at dinamay pa siya. Okay, fine. Makakaasa ka, kuya. Tugon niya. Narinig niyang tumawa ito sa kabilang linya. Alam na alam niyang sinusukat lang nito kung gaano kahaba ang kanyang pasensya. Salamat, bro. Ilang minuto na lang. Sasakay na ako sa eroplano. Huwi ka nito. O sige, kuya. Ingat ka lagi. Iyon ang huling katagan sinabi ni Vihan bago ibaba ang tawag. Pagbalik niya sa loob, nadatan niyang nakatayo si Shilo. Tahimik na tinitingnan ng mga paintings na nakadisplay sa bahay niya. Nang mapansin siya nito, saka siya nagsalita. Follow me to my office. Nang makarating silang dalawa sa opisina niya, ay siya mismo nagsara ng pinto. Pinaupo niyang babae sa bakanting upuan sa harap ng mesa, at siya naman ay umupo sa swivel chair niya.
Regarding what I said a while ago, I can give you permesso di soggiorno. My condition is, Saglit siyang tumigil at tinignan ito sa mata. give me a child. Wala nang paligoy-ligoy. Nanlaki naman ang mga mata ng babae. Halatang hindi makapaniwala sa narinig. Pero ito na ang bahala kung tatanggapin ang alok niya o hindi. What? Gulat na tanong nito. Think about it, Miss Shilo. 2 million Philippine pesos and your visa here, deal? Alok niya. Mataman pa niya itong tinitigan. Yes, I will accept it, sir. Sagot nito. Sa puntong yun ay hindi na niya alam kung nag-aalangan pa ba ang babae. Ngunit sa nakikita niyang determinasyon sa mga mata nito, ay hindi na niya ito pinagdudahan pa. Tumayo siya. Halos itago ng ngisi niya sa labi. Inilahad niya ang kamay sa babae. I'm Vihan Garmaniego, 32 years old. How old are you, Miss Shiloan? Tumayo na rin ito, tumitig pa sa kamay niya nakalahad bago ito nakipagkamay sa kanya. I'm Shiloan, and 26 years old, sir. Sambit nito. Medyo nagulat siya sa edad nito. Akala niya ay mas bata pa ito sa edad na 26. Agad niya napansin ang boltahe ng kuryenteng nananalitay sa kanyang palad. Naguguluhan niyang tinitigan si Shilo. Nabitawan niya tuloy ang malambot niyang kamay. Napatitig ulit siya sa mga mata nito. Ramdam niyang may kakaiba sa babae. At iyon ang kanyang aalamin. Sa kabilang banda ay kagat-kagat ni Shilo ang hinlalaki. Nasa loob na siya ng isa sa guest room sa villa. Sinabihan na rin siya na kukunin na mga gamit niya sa tinutuluyan niyang apartment. Pero Shiloan, kaya mo ba yun? Para na ako nitong nagbenta ng kaluluwa ko. Oh my God! Naluluhan sambit niya. Ngunit naalala niyang kanyang tatay Ray at ang kanyang inay Lolita na kaagapay ng kanyang ama. Maliit lang ang sakahan nila sa Nueva Ecija. Matigas naman kasi ang ulo niya. Kahit sinabihan ni siya ng mga magulang niya na huwag nang tumuloy ay nagtungo pa rin siya sa Italy. Ika pa nga niya, maghahanap siya ng foreigner na mag-aahon sa kanila sa kahirapan, subalit alam naman niyang ang kaligayahan ay hindi nabibili. Akala niya'y bibigyan pa siya ng sapat na panahon upang makapaganda sa kanilang gagawin. Subalit, takot yata si Via na magbago pang isip niya. Malinaw na kailangan nito ng anak, ng magiging tagapagmana. Sa mga nobela lang nababasa niya ang ganong pangyayari. Pero mangyayari din pala yun sa totoong buhay at mararanasan pa niya. Para sa pamilya mo to, Shilo. Isa na nga ito sa pangarap mo nun eh. Hindi ka na rin siguro lugi. Gwapo rin naman talaga lalaking yun. Napapatangong aniya sa isip. Isang malaking kasalanan yun sa mga magulang niya na labis ang tiwala sa kanya. Ngunit gagawin niya lang din yun, alang-alang sa mga ito. Pero matapos ang nangyari sa kanila ni Vihan, doon lamang siya nagsimulang magsisi. Natatakot siya ngayon sa kinabukasang haharapin kasamang lalaking halos hindi niya kilala. Nagtiwala si Vihan sa babae na hindi siya nito bibiguin sa kondisyon niya. Ngunit nagising na lang siya kinabukasan na mag-isa na sa kama. Ni anino nito ay hindi niya nakita sa loob ng villa. Hindi pa nga niya naasikasong kahilingan nito ay wala na. Umalis na agad. May nahagip naman siya sa bedside table. Tinignan niya yon at kinuha na katuping papel. Binasa nakasulat doon. I apologize, sir. I am not prepared to accept your terms. I made a mistake in my decision yesterday because I was confused. I'm really scared, so I ask for your forgiveness. I took some money from you, sir. I'm sorry for doing that. I will try to find a job in the Philippines and pay you back. Thank you for assisting me in escaping the authorities. I will consider that a debt. I owe you a lot. Goodbye, Mr. Vihan Garmaniego. Shiloanem. Sambit niya sa nabasang pangalan. Napahinga siya ng malalim. May panghihinayang siyang naramdaman. Ang plano niya para sa babae ay nauwi lang sa wala. Inalala pa niya nangyari kagabi. Mariin na lang siya napapikita. Until we meet again, my dearest. Sambit niya, ramdam pa niya mabilis na pintig ng puso. Balak niya sanang magpatulong sa kapatid, pero nasa Amerika ito dahil sa pinapagawa ng kuya nila. Sa ngayon, hayaan na lang niyan tadhana kung pagtatagpuin pa sila ni Shiloan. Gusto pa sana niya itong makilala ngunit ayaw naman niyang magmukhang namimilit. Makalipas na 5 taon,
Masasabi ni Shiloh na maayos naman ang naging buhay niya. Kahit nagdala pa siya ng malaking problema noon, subalit masyadong mabait at maunawain ng kanyang inay at itay. Pinatawad siya sa maling desisyon niya. Triplets ang naging bunga ng hindi natuloy niyang pakikipagkasundo kay Vihan Garmaniego. Nang araw na pumayag siya sa kondisyon na lalaki, alang-alang sa sojourno niya sa Italy. Nang gabing yon ay may nangyari din sa kanila. Pero tumakas siya kinaumagahan dahil sa takot. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa buhay niya pagdating ng bukas. Mas lalo siya naging determinado sa pagtakas nang makita niyang wallet ito na puno ng euro cash. Habang mahimbing ang tulog na lalaki, kinuha niya ang pera para makalabas sa bansa at makauwi sa probinsya nila sa Nueva Ecija. Totoo, may mga pagkakamali siya nagawa, may mga desisyong hindi tumutugma sa pangarap. Pero sobrang gulo ng isip niya noon. Hindi siya handa sa kasunduan. Magkakaanak din pala siya agad. Nahiya naman siyang balikan si Vihan matapos niyang kunin ang pera nito. Samuel, anak! Tawag ni Shiloh sa anak niya lalaki. Panganay ito sa triplets niya. Nang hindi ito sumagot ay lumabas muna siya sa pwesto niya para hanapin ang mga ito. Samuel Vianch, Shreya Vera, at Shoraya Venus. Iyon ang pangalan ng kanyang mga anak. 4 na taong gulang, pero daig pa sa matatanda kung magsalita ang mga ito. Malawak na kasi ang pangunawa ng triplets, puno ng aral sa mga magulang niya. Sunod-sunod na tinawag niyang 3 bubuyit habang naglalakad at hinahanap ang mga ito sa paligid. Nababahala siya dahil maraming tao ngayon at undas. Nasaan na bang mga makukulit na yon? Nagtataka niyang tanong na hindi mahagilap ng paningin niya mga ito dahil sa dami ng tao. Samuel! Shiraya! Shiraya! Huwag niyo akong paghanapin na matagal ha! Sinabi ko na kasing doon na lang kayo sa bahay ang kukulit niyo! Bilang isang ina, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, lahat ay kakayanin niya para maitaguyod ang mga anak niya. Kahit kapos sa pera, nagsusumikap siya para maibigay, hindi lang ang basic needs, kundi pati na mga bagay na gusto ng mga ito. Maya-maya ay bigla na lang nagsulputan ng mga ito. Napailing na lang siya. Magsisimula na naman sa kakulitan. First! Masayang sigaw ni Shoraya na tinaas pang kanang kamay at tumalon-talon sa harap niya. Me second! Sunod naman ni Shiraya. Si Kuya Vian siyang huli! Chorus ang 2 babae niyang anak habang nagtatawanan. Ang daya niyo eh! Hinatak niyo ang dami ko para hindi ako makatakbo! Reklamo ni Samuel, ang panganay niyang anak, sabay pamaywang na parang hari. Hay nako, pinagkaisa niyo na naman ang kuya niyo. Halina kayo sa pwesto mga anak. Ayoko makulit dito kasi maraming tao sa sakyan na dumaraan. Marami rin tayong customers na bumibili ng kandila at bulaklak. Sabi ni Shiloh at inakay ng 3 pabalik sa pwesto nila. Mula nang umuwi siya, isa sa mga racket niya ang pagbebenta ng bulaklak at kandila tuwing undas. May pwesto siya sa gilid ng kalsada papunta sa public at private cemetery. Pero tumutulong din talaga siya sa kanyang ina. Nagtitinda ito ng mga gulay sa palengke. Saan pala kayo galing mga anak? Seryosong tanong ni Shiloh. Doon po na sa gate po ng sementeryong yun. Sagot ni Shoraya, saka inginuso direksyon patungong public cemetery. Inasikaso muna ni Shiloh mga anak dahil pawis na pawis sa mga ito. Ang 2 batang babae ay nakapusod ang buhok at kita niyang butil-butil na pawis sa noo at leeg. Kumuha siya ng malinis na towel at baby powder mula sa bag bago muli nagsalita. At ano naman ang ginawa niyo doon, Aber? Tanong niya habang pinupunasan si Shiraya. Mamamasyal po sana kami, kaso hindi kami pinapasok ni Manong Guard. Inosenteng sagot ng bubuita. Bakit naman kayo mamamasyal doon? Wala pa naman tayo yumaong papasyalan. Buhay pan lolo't lola niyo. Usal niya kasabay ng mapanurin tingin. Nang matapos niyang asikasuhin si Shiraya, sinunod naman niya si Shireya. Marami po kasing tao roon, Nay. Namamasyal po sila. May dala nga pong flowers, kandila, katulad po ng binibenta mo. At marami pa pong pagkain. Nagpipiknik pa nga po yung iba eh. Inosenteng paliwanag ni Shireya. Magsasalita na sanay siya nang may narinig siyang boses. Tao po! Pabili po! Tao po! Ano po yon? Sandali lang po! Tugon niya.
Pinalitan muna niyang basang damit ng dalawang anak bago hinarap ang customer. 3 kandila po at bulaklak, yung may stand po, sabi ng mamimili. Sige po ma'am, prepare ko lang po muna, salamat po. Magalang niyang sagot. Ang unang araw ng undas ay paldo para sa kanila. Maraming benta, maraming tao. Napagod man siya buong araw, sulit naman dahil minsan ay nag-a-arrange pa siya ng bulaklak kapag may special request. Ganun ulit ang routine nila kinabukasan. Mga anak! Tawag niya sa 3. Natutuwa siya dahil nakinig ang mga anak niya kahapon. Matapos niya kasing palitan ng damit ang mga bata ay nag-behave na nga ang mga ito. Kaya may reward ang mga bubwit sa kanya. Yes po, nanay! Magalang na tugon ng anak niya lalaki. Alis muna si nanay ha. Dito muna kayo at huwag kayong pasaway. Sina lolo at lolang kasama niyo rito. Bilin niya sa mga anak. Sumama ng araw na yon ang mga magulang niya. Opo, nanay! Chorus ng 3 bata. Kapag bihip po ba may reward ulit? Tanong ng bunso niyang anak. Oo naman, mas lalong marami kayong reward kung maubos ang tinda natin ngayon. Maaga pa tayo makakauwi sa bahay. Sagot niya. Nag-thumbs up si Samuel at ngumiti sa kanya. May pasalubong kayo sa akin mamaya. Hinalikan niya isa-isa noon ang mga ito. Hinabidi na rin niya sa mga magulang mga ito bago siya umalis. Kunti na lang kasi ang stocks niya ng kandila kaya sasaglit muna siya at bibili siya para hindi sila maubusan. Pagkaalis ng ina ay lumapit ang triplet sa lolo't lola ng mga ito. Lolo Ray, maglalaro lang po kami ha? Paalam ni Shereya. Nagmano pa mga ito para payagan ang mga matatanda. O siya sige, basta huwag kayong lalayo ha. Paalala ng lola ng mga ito. Kuya, maiwan ka na ha? Sabi ni Shiraya. May hawak na itong supot na ibinulsa sa bestida. Oo, basta dyan lang kayo sa labas ha. Magtitinda na lang ako rito ng paninda ni nanay. Seryosong sabi naman ni Vianch. Natuwa ang 2 babae dahil walang sisita sa mga ito. Kapag sumama kasi ang kuya ay hindi magagawa ng mga ito ang gustong gawin sapagkat papagalitan silang 2. Bye-bye kuya, babalik din kami. Paalam ni Shereya at Shuraya. Masayang umalis ang 2 bata. Tumatalon-talon pa sa paglalakad papunta sa gate ng public cemetery. Pagkahawak pa ang kamay ng mga ito habang dinuduyan ng mga iyon sa ere. Ate Shereya! Pukaw ni Shuraya sa kapatidang madaanan ng mga ito ang isang puntod na maraming iba't ibang pagkain. Huminto ang 2 sa paglalakad. Sa puntod na yon ay maraming makokolekta mga ito. Ano yun, Raya? Tignan mo ate oh, maraming pagkain, may Jollibee pa. Naglakad ang 2 papunta sa puntod na puno ng pagkain. Marami pang nadaanan ng mga ito na may sari-saring handa. May Jollibee, Toblerone, Biko, kasaba cake, puto cheese at may soft drinks pa. Wow! Bulalas si Raya na makitang malinis pang mga pagkain dahil nakabalot ang mga iyon sa clear cellophane. Ate Rhea, tignan mo! Wala pang langgam mo! Yung kasaba cake may 3 langgam na Raya pero tinanggal ko na. Ate, tignan mo baka may makakita sa atin. Ilagay ko na sa supot. Pa-free taste natin kay nanay para bigyan tayo ng mas maraming reward. Inosenteng sabi ni Raya habang nagpalinga-linga sa paligid. At dahil pangalawang araw na ng undas, kunti na lang mga tao. Mas marami ang pumunta kahapon. Nangolekta nga ang 2 bata ng mga pagkaing alay sa mga yumao. Nang mapuno na mga supot na dala, ay agad na umalis sa mga ito at bumalik sa pwesto. Masaya at puno ng excitement. Ang nasa isip ng 2, ipa-free taste sa ina ang mga nakuhang pagkain. Samantala'y pangalawang araw na ng undas. Bumisitang ang kanibihan Garmaniego sa puntod ng mga lolo't lola niya sa Nueva Ecija. Nasa private cemetery yon at dahil nakaugalian na ng mga magulang niya na umuwi ng Pilipinas tuwing undas, sumama rin siya. Request pa kasi yun ng pamangkin niyang si Vicenzo nang magbanding silang 2. Hindi pa rin niya nakalimutan ang ginawa ng Pilipinas sa kanya. Tinulungan at pinagkatiwalaan niya ito matapos ang kasunduan nila, pero nilinlang lang pala siya at kinuha pa ang pera niya, kahit nagpaalam naman ito sa iniwang sulat. Kuya, Lumingon siya na marinig ang boses ng kapatid niyang lalaki.
Katatapos lang niya mag-jogging ng araw na yon at hindi pa dumadalaw sa puntod ng mga mahal sa buhay. Nagustuhan niyang ambience ng probinsya ng mami nila. Masarap ang simoy ng hangin at malamig sa balat. Yes, Viraj? Seryosong tanong niya habang naglalakad palapit dito. Sabay na tayo pumunta sa cemetery. Sabi ng kapatid niya. Nasa sala ito ng mansyon, nakaharap sa laptop. Alam niyang busy si Viraj dahil mabilis sa mga daliri nito nagtatype. Naririnig pa niyan tunog ng keyboard. Nilibot niyang paningin sa buong sala. Dove sono, mama e papa? Tanong niya sa wikang Italian. Ang ibig sabihin, nasaan si na mama at papa? Tahimik kasi sa loob ng mansyon. Sa hindi kalayuan naman ay naroon ang ancestral house ng tita at tito nila. Nauna na sila sa cemetery. Huwag ka mag-Italian kuya, nandito tayo sa Pilipinas. Take note, probinsya pa. Sita ni Viraj, nakatutok pa rin sa laptop. Bawal ba yun? Yun na lang ang nasabi niya saka pumanhik na sa kanyang silid, pero natigilan na muling magsalita ang kanyang kapatid. Vincenzo Zoren is looking for you, bro. Miss ka na raw niya. Nagsuhol pa yung anak ni kuya. Here oh, lollipop. Wika ni Viraj habang tumatawa at tinas pang hawak na lollipop. Ano naman ang sabi niya? Nakangiting tanong niya. Si Vincenzo Zoren ay ang anak ng nakatatanda nilang kapatid na si Von. Ibinigay niya sa akin yan para sabihin ko raw sa'yo na gusto niya ng pasalubong. Dapat daw marami. Umiling na lang siya at natawa. Bata pa lang ang pamangkin niya, marunong nang manuhol. May pinagmanahan ng pamangkin natin, oh. Natatawang pangasar ng kapatid niya. Binato pa sa kanya ang lollipop. Mabilis naman niya itong nasalo. Whatever. Sagot niya sabay irap bago umakyat sa pangalawang palapag ng mansyon. Ay nako, dahil sa kagustuhan mong makuha ang villa. Ayun, napornada at nawalan ka pa. Pahabol na naman ni Viraj sa kanya. Shut up, Viraj. Sigaw niya. Hindi lingid sa kaalaman ni Viraj ang ginawa niyang panunuhol sa bunsong kapatid nilang si Venice para lang tulungan siya maghanap ng babaeng pwedeng magbigay sa kanya ng tagapagmana alang-alang sa villa na gusto niyang mapa sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya iyon nakukuha dahil wala pa siyang anak at wala pang apo ang mga magulang nila sa kanya. Buti pa si Kuya Von. Yung inaakala nating panaginip lang ay totoo pala. Yun, may tagapagmana na. Narinig pa niyan sabi nito. Hindi naman siya nag-aalala. Wala nang interes ang kapatid niya sa villa. Napag-usapan na rin nila yon na sa kanya lang mapupunta. Basta may anak siya. Maya-maya pa ay lula ng sasakyan sina Vihan at Viraj papunta sa private cemetery. Kuya, daan muna tayo sa tindahan para bumili ng kandila. Mungkahi ni Viraj, tinanguan niya lang ito. Pagdaan nila sa gilid ng daan, napansin nilang isang puwestong nagbebenta ng kandila at iba't ibang uri ng bulaklak. Hininto niyan sa sasakyan. Bili na po kayo, sir! Kandila, bulaklak, may promo pa ho! Sigaw ni isang batang lalaki. Nakataas pa ang dalawang kamay na may hawak na mga kandila. How much is this one, kiddo? Tanong ni Viraj na tinutukoy ay ang kulay dilaw na kandila. 50 pesos po, sir. Bili na po kayo. Magiliw na sabi pa ng bata. Okay, I will buy 10 pieces. Wika ng kapatid niya. Nanlaki ang mga mata ng bata at nagtama pa ang kanilang paningin. Kumabog na malakas ang dibdib niya sa hindi niya malaman na dahilan. Ilan nga po ulit ang bayad ng 10 kandila, sir? Tanong ng bata. Naguguluhan habang binibilang ang daliri. 50 plus 50 plus 50, 150? Natawa ang kanya nakababatang kapatid. Naaliw ito sa bata. Hanggang 150 lang po kasing alam kong bilangin, sir. Inosenteng paliwanag dito. Di pa po kasi kami naturuan kung ano na po yung kasunod nun. Maging siya ay hindi napigilan ng mapahalakha. Sige, bababa ako. Tutulungan kita magbilang. Sabi ni Viraj at agad na itong bumaba. Nanatili naman siya nasa sasakyan. Kuya! Kuya, may customer tayo! Masayang bulala sa isang batang babae. Sinundan niya ng tingin ng pinanggagalingan ng boses. Dalawang batang papalapit sa kinaroroonan nila. Dala-dala na mga ito mga supot na halatang may kabigatan. Bumaba na rin siya at lumapit kay Viraj na nagbibilang na ng kandila at sumingit naman siya. Ay comprato anche dei fiori.
Wika niya sa kapatid sa wikang Italian. Sinabi niyang bumili na rin ng kapatid niya ng bulaklak. Ay, ibang salita! Rinig niya sabi ng isang batang babae habang inilalabas ito laban sa supot na hawak at ipinatong sa upuan. I told you not to speak Italian, kuya. Sita ni Viraj sa kanya. Nag-abot ito ng 1,000 sa bata. I'm sorry. Paumanhin niya. Nagkibit-balikat lang ito at hinarap ang bagong dating na mga bata. Saan kayo galing ha? Tanong ng batang lalaki. Diyan lang kuya. Sagot ng isa nakangiti. May ibinubulong pa ito sa batang lalaki. Hindi niya napigilan na mamangha. Napagtanto niyang iisa lang ang mukha ng tatlong bata. Wow, triplets. Kuya, ang cute nila oh. At pareho pa nating kulay ang buong mga mata. Ani Viraj. Miski ang kapatid niya ay naaliw din sa mga bata. Ngunit habang patagal ng patagal ang titig niya sa mga ito ay lalo lang nagkakagulo ang sistema niya. Ang mabilis na pintig ng puso niya ay hindi na kumalma. Higitan ng mapatingin na rin sa kanya ang dalawang batang babae. Bilhin mo na ang gusto mo, Viraj. Baka hinihintay na tayo ron. Sabi niya sa kapatid. Sabay hawak sa dibdib dahil parang hindi na siya makahinga. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Gusto niyo po ba nito, sir? Tanong ng munting babae. Inabot itong isang bote ng coke. Nakangiti ito na matamis sa kanya. Hindi niya mapigilan ang mahawa sa ngiti nito. Binibenta mo ba to? Tanong niya. Hindi po, sir. Suhol po yan sa mga bibili ng kandila at bulaklak namin. Kapag naubos po ang tinda namin, may reward po kami kay nanay. Inosenteng sagot ng bata. Napangiwi siya sa binanggit itong suhol. Samantalang si Viraj ay malakas na natawa. Nagtataka na patingin ng mga ito sa kapatid niya, kaya siniko niya ito. I see. Mas okay na kung ibenta nyo lang to, kaysa gawin yung suhol. Young miss, minsan na hindi maganda ang suhol. Dahil baka makagawian mo yung gawin paglaki mo. Pangangaral niya sa bata. Hindi naman talaga magandang ideya ang panunuhol dahil madalas ay ginagawa iyon sa maling paraan. Okay po, gets. Wika nito, may kasama pang pag-thumbs up. Pero kunin niyo na po ito, masamang tanggihan ng grasya. Tama po, lalayuan ka po ng swerte. Singit ng isa pang batang babae. Mahirap kilalanin ng dalawang paslit. Curious siya kung ano nararamdaman ng mga magulang ng triplets sa nakikita niya ay parang ang swerte ng mga ito. Magaan talaga ang loob niya sa mga bata. Sa bawat ngiti ng mga ito ay may kung anong pamilyar na pakiramdam na bumabalot sa puso niya. Pero nasan bang mga magulang nyo? Bakit kayo nagbebenta ng mga kandila at bulaklak? Tanong niya. May tinuro ang batang lalaki. Nandoon po sina lolo at lola. Nakikichismis po yata. Sagot nito na napahigikik pa. Ako, kuya. Hindi ko tatanggihan ng grasya. Oh, bata lang ang mga yan. Alam na nila ang mga ganitong bagay. Naiiling na sa Adveraj kaya hindi na rin siya tumanggi pa. Sa sobrang tuwa ng mga batang paslit ay binigyan sila ng mauupuan dahil binili nila lahat ang kandila at bulaklak. Masarap po ba mga sir? Nag-aalangan na tanong ng batang babae. Yes, sobrang sarap. Anyway, babayaran namin tong kids ah. Nakakaya naman. Kumakain na kami dito sa pwesto nyo. Sagot ng kapatid niya. Kumakain ito ng puto cheese. Kasaba cake naman ang kinakain niya na parang iba na ang lasa. Naku, huwag na po. Libre lang po namin yan. Wala pa pong langgam yan kanina. Inosenteng sagot ng batang babae. Yung kasaba cake po na kinakain ni sir, may 3 langgam na po yan pero inalis ko na po. Dagdag pa ng isa. It's okay, masarap pa rin. Baliwalang sagot lang niya at uminom pa siya ng coke. Ngunit natigilan siya na may marinig na sunod-sunod na pagtawag. Samantala, pagbalik ni Shiloan ay nadatan niya ang 2 lalaking nakaupo sa tapat ng kanilang pwesto. Nakatalikod pa ang mga ito, halatang kumakain. Samuel, Shuraya? Tawag niya sa triplets niya nakangiting nanonood sa mga estranghero. Nanay! Sabay-sabay na sagot ng mga bata at agad tumakbo papalapit sa kanya. Nasaan ang lolo't lola niyo? Tanong niya agad nang hindi niya makita mga magulang. Nandun po sa kabila, Nay, oh! Sagot ni Samuel. Itinuro nito ang pwesto sa kabila at naroon nga mga magulang niya sa halip na bantayan ng kanilang paninda.
Napasa po siya sa noo. Sina nanay at tatay naman oh. Hanggang dito ba naman mahilig pa rin sila makiusyoso? Naiiling niyang pahayag. Nanay, bibili na po nila yung mga paninda natin. Masayang sabi ni Shiraya. May reward po kami nanay ah. Hindi natapos ni Shiraya sasabihin nang biglang sumabad ang isa sa mga lalaki. Miss, bibili na rin namin itong mga pinakain sa amin ng mga anak mo para hindi ka naman malugi. Sabi ng lalaki sa kanya. May accent ito sa pagsasalita ng Tagalog. Ha? Wala naman kaming binibentang ganyan, sir. Kandila at bulaklak lang po. Nagtatakan sabi niya. Napansin niyang kasama nito na bigla na lang tumayo. Nang humarap ito sa kanya, ay napako na siya sa kinatatayuan niya. Pamilyar ito sa kanya. At hindi pa ito nakatingin sa gawin niya dahil kunot noon tinitingnan nito ang kinakain na kasava. What do you mean? Hey, I know you. Sigaw nito dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Shiloan. Napasinghap siya. 5 taon na nakaraan pero naaalala pa pala siya nito. Pati ang pangalan niya ay natatandaan pa rin na lalaki. Sir, Vihan. Nauutal na sambit niya sa pangalan nito. Tumas sa sulok ng mga labi nito, ngunit naroon pa rin ang malamig na kaslap sa mga mata nito. Wait, magkakilala kayong dalawa, kuya? Tanong ng kasama ni Vihan. Palipat-lipat ng tingin nito sa kanilang dalawa. Napansin niyang malaki ang pagkakahawig nito kay Vihan. Marahil ay magkapatid ang dalawa. Yeah, she's that woman. 5 years ago. Seryosong sagot ni Vihan. Masama ng tingin sa kanya. So, wait, if she's the woman 5 years ago, ibig ba sabihin, sa'yo ang 3 cute na to, kuya? Tanong ng kasama nito ng lalaki. Nakaturo sa mga anak niya na naguguluhan na ring nakatingin sa kanila. Mas lalong kinabahan si Shiloan. Hindi malabo maghinala ang mga ito dahil aminin man niya o hindi. Kamukhang kamukha ng triplets ang ama ng mga ito. Shiloan, baka kailangan mong magpaliwanag. Sarkastikong tanong nito, nakataas pa ang kilay. Kumunot naman na noon niya sa narinig. Marunong ka palang magsalita ng lengguwahe namin. Kung ganoon, Pilipino ka rin? Nalilito niyang tanong. Don't change the topic, Shiloan. Malamig na tura nito. Kaya pala napansin ko na kanina pa yung kulay abong mata nila. Their eyes are like ours, bro. Tignan mo, pareho ng kay Vicenzo. Sabi pa nito at mas lumapit sa triplets. But wait, miss. Di ba sabi mo kanina hindi kayo nagbebenta ng ganitong pagkain? Oo. Tumatangon sagot niya. Hindi niya alam kung saan nakuha ng mga bubuit niya mga pagkain. So, saan nakuha ng mga bata mga ito? Marahan tanong ni Vihan. Hindi ko nga alam. Mga anak, hali nga kayo. Ipaliwanag niyo sa akin to. Mahinahon na sabi niya. Lumapit na rin ang triplet sa kanya. Napansin niyang kanyang anak na babae. Napapanguso na ito. Samuel? Wala po akong kalam-alam, nanay. Dito lang po ko nagbabantay. Sila po, sina Shiraya at Shiraya po umalis kanina. Paliwanag ni Samuel. Doon po sa ibabaw ng lapida, nanay. Marami pa po doon. May mga chocolate pa po. Kaso puno na yung supot namin. Kaya naiwan na lang po yung iba. Sa wakas ay paliwanag na nito. Namilog ang mga mata ng magkapatid. Oh my goodness! Sigaw na lalaking kasama ni Vihan. Naduduwal na rin ito. Kuya! Nakita niya napahilot sa sentido si Vihan at mariin pa napapikit. Nang magtamang kanilang paningin ay napaatras siya. I swear, wala akong kaalam-alam sa ginagawa ng mga anak ko. Umalis lang ako kanina para bumili ng stock ng kandila. Defensive na sigaw niya. Hindi naman siyang may kasalanan. Sadyang makulit lang ang mga anak niyang babae. You mean, kinuha niyo to sa mga alay sa patay? Mangiyak-ngiyak na tanong ng kapatid nito marahil. Opo, sir. Wala pa naman po langgam yung kinain nyo. Yung kay sir lang po. May 3 po pero inalis ko naman na. Kaya ox na yon. Tila proud na sabi pa ng bunso niya. Oh my God, kuya! Kadiri! Reklamo nito. Halos mapatalo na ito at pinilit isuka ang mga kinain kanina.
Dahil doon ay natakot ang mga bata at nagtago sa likod niya. Ang higpit pa ng kapit sa damit niya. Viraj, Sita ni Vihan. you're overreacting. Wala ka na magagawa dyan. Kinain na natin. Kalmado sa ni Vihan pero halatang pinipigilan din ng inis. Paano kung hindi magre-react? Pinakain lang naman tayo ng mga anak mo ng alay sa patay kuya. Sigaw ni Viraj. Halos mawalan nito ng ulirata. Sir, ba't ka sa pagkain ha? Sabad ni Shiraya na agad niyang sinaway. Nanay, ano po ba yung sinasabi niya? Sino po yung mga anak na tinutukoy ng mama? Hindi napigilan ng anak niyang lalaki ang magtanong. Doon lang siya natauhan. Pasensya na kayo sa mga anak ko. Hindi niya natapos ang sasabihin na sumabad si Vihan. Nakataas pa ang kilay nito. Anak mo. Malamig na tanong nito. Bakit kaya ganoon? Bakit kaya nalaman na nito agad na may posibilidad na ito nga ang ama ng triplets? Dahil ba kamukha nito ang kanyang mga anak? O dahil sa lukso ng dugo? Speak, Shiloan. Hindi ako alis dito hanggat hindi ka nagpapaliwanag sa akin. Bumalik ito sa kinaupuan. Nakadekwatro pa at maging ang mga braso nito ay nakakrus na rin. Nanay, ano po ba nangyayari? Pangungulit ni Samuel. Mas lalong sumama ang tingin sa kanya ni Vihan. Kuya, pag-usapan na lang ninyo ito sa ibang araw. Kailangan na talaga nating umalis. Kanina pa naghihintay sina mama at dad. Singit ang kapatid nito. Nahimasmasa na rin yata. No, I'll stay here. Hindi ako pwedeng umalis. Baka pag-alis natin ay tatakasan naman ako ng babaeng yan. Mariin na saad ni Vihan. Napaismid siya. Hoy sir, wala akong tinatakasan. Litong-lito lang talaga ako nun. Gusto naman kitang bayaran Hindi ko lang alam kung paano. Matapang na sabi niya. Kayang-kaya na niyang sabihin ang mga nasa isip niya dahil nakakaintindi naman pala ito ng salitang Tagalog. Hoy ka rin sir, bakit pa ba inaaway ang nanay namin? Sabada naman ang bubuit niyang si Shiraya. Shiraya? Saway niya rito. Susugod pa yata kaya mabilis niyang nahawakan sa kamay. Anak, hindi ganyan ang turo ko sa iyo Huwag kang sabad na sabad. Problema ito ni nanay. Bakit po ba nanay? Sama-sama po ng tingin sa iyo ni sir Hindi ba naging mabait kami sa kanya? Binigyan pa namin siya ng pagkain at may inom Katwiran naman sa kanya ni Shiraya. Parang sumama pa ang loob nito. Shiraya. Tila mauubusan na rin siya ng pasensya sa tigas ng ulo ng kanyang mga anak. Mana nga sa pinagmanahan. Matigas din ang ulo. Naiiling na singit ang kasama ni Vihan. Shut up, Viraj. Okay, fine. Sabi ni Vihan, tumayo na rin ito. Nakatutok pa rin ang tingin sa kanya. Gusto ko i-deliver yung binili naming kandila at bulaklak sa private cemetery. Ano? I-deliver namin? Hindi kami nagdi-deliver ng mga pinamili ng customer namin. Kunuton saad niya. Ano nangyayari dito, Shilo, anak? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses ng kanyang tatay Ray. Lolo! Niyakap niya na mahigpit ang bunso niyang anak. Tinakpan niya rin ang bibig nito. Nagtataka na patingin na sa kanya mga magulang niya. Inay, tay, iniwan niyo naman po sa pwesto natin si Samuel. At alam niyo po ba na sina Shiraya at Shiraya ay pumuslit po sila ng pagkain na alay para sa mga yumao? Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Ay naku mga apo, ipinaliwanag na namin sa inyo na hindi kayo pwedeng kumuha ng pagkain sa sementeryo. Naiiling na wika ng kanyang ina. Bakit po, Lola? Bawal po ba? Inosenteng tanong ni Shiraya. Oo raw, baka multuhin nila kayo. Target nila yung mga batang pasaway. Sabat na lalaking nagngangalang Viraj. Iyon ang narinig niyang tinawag kanina ni Vihan dito. Lo, para ka pong bata. Naniniwala ka po sa multo, sir? Tanong ni Shiraya. Pasimple niyang kinurot ang mahinang anak. Napanguso na naman ito. Ang anak niya sina Shiraya at Samuel ang hindi naniniwala sa multo. Pero iba ang bunso niya. Umiyak na lang ito bigla. Napangiwi siya sa lakas ng boses ito. Yan ang napapala ng mga sutil na bata. Sa puntong yun ay ang tatay naman niya nagsalita. Tahan na anak, hindi naman totoong multo. Pag-aalon niya, napatingin siya ulit sa magkapatid. Shiraya, doon ka na muna sa lola mo.
Ihanda ko lang yung binili na ng kandila at bulaklak. Uuwi na tayo pagkatapos nito. Patakbong lumapit ito sa lola nito at doon umiyak. Lumapit na rin siya sa pwesto ni Navihan at Viraj. So, Shiluan, anong plano mo since nalaman na namin ang tungkol sa mga bata? Curious sa tanong ni Viraj. Inunahan na nga ang kapatid nito. Paano naman kayo nakakasiguro sa bagay na yan? Hindi niyo ba naisip na baka may asawa na rin ako? At ano ko sila sa asawa ko? Matapang niyang tanong, muntik na siyang mapatili na maras na hinawakan ni Vihan ang kamay niya. Wala ka pa naman suot na singsing. Malamig na sabi nito. Binawi niya ang kamay at inirapan ito. Nasa bahay ang asawa ko. Sabi niya, napawang kasinungalingan lang. Tinasal na siya nito ng kilay. La, si nanay sinungaling. Ba't po yan? Paparusahan ka po ni Papa Lord. Sabi mo yan, di ba, nanay, di ba po? Sabad bigla ni Sheria. Nang mapatingin siya kay Vihan, ay nginisian siya nito. Mabilis na umiwas na lang siya ng tingin. Oh, kiddo, ikaw rin, paparusahan dahil bad ka. Huwi ka ni Viraj. Siniko ito ni Vihan. Lo, sorry na, masarap naman po eh. Pag-cute na sabi ng bubuita. Anak, doon ka muna sa kuya mo, please. Busy ako rito. Mahinahon na sabi niya. Binabalot na niya lahat ng paninda niya. Bibili naman yun ng magkapatid. Pati nandala niya ang stock ng kandila kanina. Sige po, nanay! Hyper na sigaw nito. Heto na. Aniya saka binigay sa mga ito ang mga kandila at bulaklak. Sinanya sa ni Vihan ng kapatid na isakay na mga pinamili. Nagtaka siya nang dumiretso si Vihan sa driver's seat. Hoy sir, yung bayad niyo nasa na? Pahabol niyan tanong. Bago pa ito makasakay sa kotse nito ay hinawakan na niya sa kamay. Napayuko ang lalaki dahil matangkad ito kumpara sa height niyang hindi naman katangkaran. Later, Shiluan. Bulong nito. Ano? Hindi mo ko babayaran? Hysterical na sigaw niya. Nahampas pa niya ito sa braso. I told you later, mag-uusap pa tayo, di ba? Pasalamat ka't hindi kita pinapangunahan ni Shiluan. Dahil kapag ako napuno ay sasabihin ko sa mga bata na akong daddy nila. Matapos mo kong lukuhin nun. Inis sa sigaw nito. Tinadyakan naman niya ito sa binti na ikinadaing nito. What was that for? Bayaran mo muna ako. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi ka nagbabayad. Sigaw niya. Pinagkrus pa niya mga braso niya. Napangisi lang si Vihan. Okay, hindi mo ba alam na pabor yun sa akin? Kuya, sabi ko naman sa'yo, next time na kayo mag-usap. Kanina pa tawag ng tawag si mommy, hinihintay ng pinapabili nila. Miss, magkano ba lahat? Tanong ng kapatid dito, inirapan niya si Vihan. Makikipag-usap naman ako sa'yo. Ipagtanong mo lang ako sa barangay hall namin. Shiluan Mangubat ang buo kong pangalan. Anak ako ng kilala magsasaka si Tatay Ray. Katabi na sakahan namin ng lupay ni Sir Nathaniel, yung may-ari din ng rice mill. Kilala din ako doon dahil dati kong kaklase ang kapatid niyang sinala. So, okay na? Mahaba niyang pahayag dito. Kilala mo sina Nathaniel at Nala? Curious itong tanong. Oo, bakit? Huwag mo sabihin, kilala mo rin sila. Balik na tanong niya. Pinsan ko sila sa ina. Sagot nito. Umawang ang labi niya. Napakaliit nga talaga ng mundo para sa kanila. Ay, oo na, sige na. Umalis na kayo kung may lakad pa kayo. Sabi niya at ibinigay na niyan sukli kay Viraj. Mukhang nag-aalangan pa nga lalaki na umalis. Kahit binigyan na niya ito ng assurance na makikipag-usap naman siya. Maaga nga silang umuwi, hindi na ulit siya bumili ng bagong stock ng kandila. Sapat na ang kita para sa araw na yon at gusto niya makapagpahinga na rin ng mga magulang niya. Tatay, Nay, huwag po kayong mabibigla kapag pumunta rito sa bahay natin yung lalaki kanina ha. Paalala niya sa kanyang inay at itay pagdating nila sa bahay. Napatingin sa kanya ang tatay niya. Ang nanay naman niya ay umiinom ng tubig. Nagsalin ito ng tubig at ibinigay sa kanyang ama. Siya ba ang tatay ng triplets anak? Kamukhang kamukha kasi niya. Wika ng nanay niya. Wala siyang inilihim noon sa mga magulang. Sinabi niya lahat na nangyari sa kanya. Opo, Nay. Hindi ko nga po alam na Pinoy din pala lalaking yun. Akala ko Italian siya. Naiiling na sabi niya. Patuloyin mo sa bahay, anak. Gusto kong makilala ang tatay ng mga apo ko. Napangiwi siya sa sinabi ng kanyang ama. Hindi po ba kayo natatakot na baka kunin niya mga apo niyo, Tay? Baka po hanggang ngayon ay naghahanap pa rin niya ng tagapagmana niya. Mahabang pahayag niya. Kung iyon ang mangyayari ay bakit tila hindi naman siya nagkaroon ng takot sa dibdiba. Aba, hindi ako makakapagig niyan, anak.
Sa atin lang ang mga sutil na batang yan. Malakas sa sabi ng tatay niya na ikinangiti niya. Salamat, Nay, Tay. Napakaswerte ko po talaga sa inyo. Kaya ako kayo mahal na mahal eh. Nakangiting sambit niya sa 2 taong pinakaimportante sa kanya at nagbigay sa kanya ng buhay. Niyakap pa niya mga ito. Ay sus, naglalambing ka na naman anak eh. Pero oo na, mahal ka namin ng tatay mo. Malambing na sabi ng kanyang ina. Ikaw pa ba, Shilo? Malakas na kay tatay eh. Isa pa, ikaw lang ang nag-iisa naming anak. Hindi pwedeng pabayaan ka na lang namin ng nanay mo. Ang pamilya ay pamilya. Lagi nagtutulungan at hinaharap ng magkakasama ang problema. Mahabang saad naman ng kanyang tatay. Ano po yan? Group hug? Singit ang 3 niyang anak. Naguunahan na ang mga ito sa paglapit sa kanila. Gusto ko rin po ng hug, nanay! Sigaw ng bunso niya. Sumiksik ito sa tabi niya. Napailing na lang siya kahit na kailan ay malikot at bibo ang triplets. Gusto na ni Vihan na umalis. Ilang beses na nga niyang sinipat ang mamahalin niyang relo at halos mapamura na siya. Sa tagal ba namang nanatili ang pamilya niya sa puntod ng mga lolo't lola niya? Kuya, just wait. Kanina ka pa napapansin ni Mami. Masama ang loob niyan. Wala pa rito si Kuya Von kasama ang pamilya niya. Bulong sa kanya ni Viraj, napabuntong hininga na lang siya. Isang oras pan lumipas, sa wakas ay pwede na silang umuwi. Nilapitan pa niyang pinsan niyang si Nathaniel para magtanong. Si Shiloan? Anak ni Manong Ray? Bakit? Anong meron sa kanya, pinsan? Nalilito nitong tanong. Hindi mo pa ba nakita mga anak niya, pinsan? Garmanyego mukha ng triplets, yung mga mata nila. Namamanghan sambit ng kapatid niya. Nagulat ang pinsan niya. Bagamat nakitaan niya na ito ng pag-aaliw, saka ito nagsalita. Kaya naman pala magandang loob ko sa mga batang yon. Now I know, nasa lahi talaga natin ng triplets. Nagpaalam siya sa mga magulang at saka siya sinamahan ni Nathaniel patungo sa bahay ni Shiloan. Pinasakay na lang niya sa ibang sasakyan ng kapatid niya. Napangiti siya pagdating kina Shiloan at nakita 3 batang naglalaro sa labas ng bahay. Huminto siya sandali, pinagmasdan ng mga ito. Iniwan siya doon ni Nathaniel. Kuya Vihash, please po damihan mo naman ang pagpitas ng bulaklak. Pakiksuyo ng isa sa triplets. Nakasuot ito ng dilaw na bestida. Nakapwesto pa sa likod ng kapatid ito na sinusuklay ang buhok. Nakasuot na rin ito ng flower crown. At sa narinig na pangalan ng batang lalaki, ay ramdam na naman niya ang pagpintig ng puso niya. Sobrang bilis niyon. His name's Vihan siya. Naaaliw niyang usal. Enough na, Shiraya. Baka magalit si nanay, dami ko na kayang pinitas. Reklamo ng batang lalaki. Lumapit na ito sa kinaupuan ng mga kapatid. Di yan, kuya. Kista lang natin sa chick si nanay. Love tayo nun, di ba? Di tayo nun pagagalitan. Tila proud na sabi naman ng batang inaayusan pa ng buhok. Nagpasya na siyang lumapit at kinuhang atensyon ng 3 bata. Nanlaki ang mga mata ng mga ito sa gulat na makita siya. Where's your nanay, kids? May lambing niyang tanong. Liligaw mo ba nanay ko? Tila nang hahamon na tanong ng nag-iisang lalaki sa triplets. Natawa siya ng bahagya sa sinabi nito. Bakit mo naman naisip na nandito ako para ligawan ng nanay niyo? Curious niyang tanong. Kasi po, laging nadaan ng mga lalaki dito para ligawan si nanay. Kunot noon sagot nito, na para bang hindi rin ito nagustuhan na may naniligaw nga sa nanay nito. So, pangilan ako sa mga lalaking pumupunta rito. Hindi na siya nagtaka pa kung bakit may nagtatangka pa rin na ligawan si Shiloan. Siya mismo ay aminado na maganda ang babae. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakalimutan ang maamo nitong mukha. 12 po, pero talo sila sir. Nakachekot ka. Hirit ng isa na nag-aayos ng buhok ng kapatid. Humahagikik pa ito. Ganda po ng chekot mo, sir. Singit pa ng isang batang babae na kulay puti ang bestida. Ha? Anong chekot? Nagtatakang tanong niya. Hindi niya alam kung may ganoon bang salitang Tagalog. Yung po, chekot mo oh. Turo ni Vihanj. Nang narealize niyang ibig sabihin ng chekot ay napahagod siya sa batok at napahalakhak. You mean, kotse? Naiiling niya saad. Nandito ka na pala. Napalingon siya kay Shiloan nang lumabas na ito ng bahay. Nanay,
cool ng manliligaw mo, nakachekot pa siya ng mag-ara. Sigaw ni Vihanj. Pinipigilan na tuloy niyang mapangisi. Approve na ba ako dahil maganda ang chikot ko? Naaaliw niyang tanong, nakipag-appear pa siya sa bata. Opo! Chorus na mga ito. Sige na po, pwede mo na pong iligaw si nanay. Sabi ni Shiraya. Anong iligaw? Ligawan yun, Raya. Pagtatama ng isa. Iligaw! Tama naman po yun, ate Depensa pa nito. Anong pinagsasasabi niyo riyan? Pumasok na nga muna kayo sa loob at tama na yung pagpitas niyo sa bulaklak. Papaluin na kayo sa puwet ni nanay Nakapamaywang na saan ni Shiloan. Kitang-kita niya kung paano napanguso ang mga bata. Shiloan, Tawag niya sa babae. Napatingin ulit ito sa kanya. pwede mo ba akong ipakilala sa kanila? Gusto mo ba sila mabigla? Balik na tanong nito. Kaysa naman patagalin pa, di ba? Alam mong mas magiging komplikado kapag hindi natin pinalamagad sa kanila. Mahinahon niyang pahayag. Ayaw naman talaga niya magmadali. Pero pagdating sa katotohanan, ay gusto niyang malaman agad ang mga bata kung sino siya sa buhay ng mga ito. Let's talk first, Vihan. Huwi ka ng babae. Tumango siya't ngumiti. Wow! English, nanay Singit na naman ng triplets. Tahimik! Mariin pa ito napapikit. Sinanyasan siya ni Shiloan na pumunta sa kabilang kubo. Nasa tapat iyon ng bahay ng mga ito. Umupo sila pareho sa upuan na gawa sa kawayan at makikita pa rin nila ang tatlong batang naglalaro na panakanakan sulyap sa kanila. Minsan pa ay nakikita nilang nagbubulungan ng mga ito at humahagik-hik. The little boy. Ipinangalan mo siya sa akin. Vihansh. Panimula niya. Nakaharap siya sa magandang side view na mukha nito. Oo, alam kong hindi magandang ginawa ko nun. Natakot ako sa magiging kapalaran ko. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko kinabukasan. Sabi nito. Too late for that, Shiloan. You already gave yourself to me. Wika niya. Alam ko, Vihan. And I'm sorry for that. Nag-take advantage ako. And too late din magsisi dahil nangyari na. Nakangiting bumaling sa kanyang babae. Nabigla pa siya roon. Napahawak tuloy siya sa dibdib. Tignan mo resulta ng ginawa natin. Yung inakala kong pagkakamali. Sino mag-akala na pagkatapos doon may maganda palang mangyayari? Minsan ang pagkakamali pala simula ng magandang buhay. Kasi magbibigay na yun sa'yo ng aral. Katulad na nangyari sa akin. Nagdesisyon ako agad-agad. Pero sa kabila nun, biniyayaan pa rin ako ng magandang buhay. Kasama sila. Pahayag nito. Si Samuel Vihansh ang panganay. Mabait yan, mahabang pasensya lalo na sa mga kapatid. Maalalahanin at matulungin. Sunod naman ay si Shiraya Vera. Ka-vibes niya ang bunsong si Shiraya Venus. May pagkasutil, makulit, maligalig at madaldal. Pero mababait yan sila. Silang dalawang tunay na magkakampi. Hindi lang dahil pareho silang babae at lagi nilang pinagkakaisa ng kuya nila. Pareho din kasi ang ugali nila Ngunit kahit ganyan sila, malaki pa rin naman ang respeto nila sa Kuya Vihansh nila. Gustong-gusto niyang pakinggan ang pagkukuwento sa kanya ni Shiloan dahil doon niya unti-unting makikilala ang mga anak niya. I'm proud of you. Nakangiti niyang sabi. Ginanap niyang kamay nito sa mukhang ikinagulat ito. Ngunit hindi naman ito binawi ang kamay. Dapat pala, pinahanap na lang kita kay Viraj noon. Dahil kung alam kong mangyayari ito, di sana. Samahan kita sa mga pagkakataon kailangan mo ng karamay. Humiling ito at nakangiting nagsalita. Nandiyan ang nanay at tatay ko. Oo, nagkamali ako sa desisyon ko noon. Pero pinalala nila sa akin na may dahilan ng lahat ng nangyari. At naniwala ako. Kaya dumating sa buhay ko mga anak ko. Wala man sa plano at hindi pa handa. Okay lang, kakayanin ko. At isasakripisyo ko ang buhay ko para sa kanila. Pagdating sa sarili mong anak, hindi mo na iisipin ang hirap. Ang tanging maiisip mo ay magandang kinabukasang ibibigay mo sa kanila. You are so strong and brave, Shiluan. Nakikita ko na kung gaano ka kabuting ina sa kanila. Sana ako rin. Sana, gabayan mo rin ako para maging mabuting ama sa kanila. Yes, Shilo. Gusto kong akuin ang responsibilidad ko sa kanila. Gusto kitang panagutan kahit masyado ng late. Please, hayaan mo sana ako. Nagsusumamong sabi niya. Pinisil pa niya na marahan ng kamay nito.
Hindi mo ba sila kukunin sa akin, Vihan? Mahina nitong tanong. Kukunin. Mabilis niyang sagot. Lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Nabasa niya sa mga mata nito ang takot, ang pangamba na totohanin ang sinabi niya. Pero sa katunayan ay wala siyang balak gawin ang bagay na yon. Alam kong kayang-kaya mong gawin yan, Vihan. Mayaman ka. May sapat na kapangyarihan para kunin sa akin ang mga anak ko. Nasasaktan na saan nito. Tama ka, I can do that. Pero bago yun, kailangan ko munang patunayan ang sarili ko sa mga magulang mo, sa mga bata, at sa iyo rin. Ha? Nginitian niya ito bago niya sinagot. I want to court you for real, Shiluan. Honestly speaking, 5 years ago, wala akong balak na pakawalan ka noon. Ha? Mahina siya na pahalakhak sa reaksyon nito. Do you believe in love at first sight, Shilo? Tanong niya na ikinakagat nito ng labi. Nung nakita kita, akala ko wala lang. Pero nang matitigan ko ng mukha mo, doon ko na naramdaman na mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung saan ako mas namangha. Sa maganda mo bang mukha o sadyang nahulog na lang ako ng ganun-ganun lang kadali. First kiss ba naman sa unang meeting? Mahaba niyang pahayag. Hindi na nakaimik pa ang babae. Ni hindi na rin niya binitiwan pa ang kamay nito. Vihan, nanginginig ang boses nito. Gusto kong itama ang maling desisyon ko noon. Pero alam kong hindi na pwedeng baguhin. So babawi na lang ako sa inyo. Please, Shiloan. Hayaan niyo ako maging parte ng buhay niyo. Nagsusumamong sabi niya. Napasinga pa ito na makita ang pagtulo ng mga luha niya. Sa buong buhay niya ay ngayon na siya nakiusap ng ganoon na nagawa na rin niyang lumuhod sa babaeng isang gabi niya lang nakasama noon, ngunit pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala at naging parte na rin ng buhay niya. Sa pamimilit niya ng araw na yon ay hindi na nakatanggi sa kanya si Shiloan, pero nakikita naman niya na mukhang hindi naman ito nagsisisi. Sa kabilang banda, madalas itinatanong ni Shiloan kung tama ba naging pasya niya sa pakikiusap ni Behan. Pero nang makita niya kung gaano kasaya mga anak niya na nakilala ang tatay ng mga ito, ay naglaho ang pangamba niya sa dibdib. Oo, may kaba siyang nararamdaman, lalo na't hindi pa niya kilala ng lubos si Vihan. Subalit hindi naman siguro masamang sumugala. Aray! Impit niyang daing na may pumitik sa kanya noo. Nang makita niya nakangising mukha ni Vihan, ay sinamaan niya ito ng tingin. Problema mo, Vihan Garmaniego. You're spacing out, miss. Kanina pa ako nagsasalita rito, pero hindi ka naman sumasagot. Sabi nito, hinimas niya lang ang noo at inirapan pa siya nito. Magtatatlong buwan na simula na magtagpo ang kanilang landas at ang pagsisimula nitong ligawan siya. Aminado siyang paunti-unti na rin siya napapalapit kay Vihan. Mabait naman pala ito. Sumama ito sa kanya sa palayan, pinagpahinga niya sa bahay ang mga magulang niya at naiwan doon ang 3 bata. Does it hurt, babe? Tanong nito. Ilalayo niya sana mukha niya na mabilis na nitong ikinulong sa palad ang magkabila niyang pisngi. Oh, namumula. 3 beses itong kinintalan ng halik ang kanya noo at hindi pa ito tumigil para siyang bata na pinupog ng halik sa pisngi. Ano ba, Vihan? May ginagawa pa tayo rito. Reklamo niya. Tinutulak na niya palayo mukha nito. Tinawanan lang siya nito at pagkuway niyakap na mahigpit. I want to stay here with you and our kids. Pero ang dami kong asikasuhin sa Italy. Ililipatan ni Mami sa pangalan kong titulo ng villa dahil may tagapagmana na raw ako, Shilo. But I refused. Ayoko na pala ng villa. Ayoko magalit ka na parang ginamit ko lang mga anak natin. Kayong kailangan ko. Mahina nitong sambit, napangiti siya. Wala naman talagang kaso yun sa kanya. Sayang naman yun. Noon mo pa yung gustong makuha, Vihan. Anya, humigpit lang ang yakap dito sa kanya. To be honest, kaya kong mag-hire ng surrogate mother nun. Gagawa ng tagapagmana without doing. You know what I mean, Shiloan? Pero na makita kita, naisip kong bakit hindi ko subukan sa natural na paraan. Naaaliw na sabi nito. Kahit hindi niya makita mukha nito ay alam niya nakangiti ito. Uy, bitiw na, Vihan. Nandiyan ang mga anak mo, oh. Sigaw niya na mapansin ang patalon-talon na paglalakad ng 3 bata. Nasa likuran ng mga ito ang lolo't lola. Nanay, tatay, nandito na po kami! Sabay-sabay na tawag sa kanila ng 3 bubwit. Bago pa lang sila mahiwalay sa isa't isa, ay may yumakap na sa kanilang baywang. Napahalakhak si Vihan.
at humalik pa ito sa sentido niya bago nilang parehong hinarap ang mga bulilit. Vihan, mahuhulog ang mga bata! Nagpapanik yang sigaw ng binuhat ito sina Shiraya at Shiraya. Ang anak nila lalaki ay nasa likuran nito, nakalambitin sa leg nito. Malakas na natawa lang ang mga bata. Kaya ni tatay buhatin ng 3 maliliit na bebe. Mayabang nasabi nito. Napahilot na lang siya sa sentido, samantalang ang mga magulang niya ay masayang nanonood lang sa kanila. Hindi akalain ni Shiloh na darating palang ganong kasayang eksena sa buhay niya. Hindi niya akalaing muling magtatagpo ang landas nila ni Vihan. Natuturuan nga ba ang puso? Para sa kanya ay oo. Kung handa kang sumugal at kung alam mong ikakasaya mo ay sige lang. Ika nga nila, sumabay ka lang sa agos ng buhay. Hindi mahirap mahalin si Vihan, pero dahil natuto na siya noon, ay pinatagal niya na 5 buwan ang panliligaw nito sa kanya saka ito sinagot. Sa sumunod na taon ay ikinasal din sila. Sa Nueva Ecija pa rin sila nanirahan. Nagpatayo lang sila ng bahay katabi ng bahay ng pinsan nitong si Nathaniel. Babe, nandiyan na si nanay at tatay. Napatingin si Shiloh sa asawa niya. Kasalukuyan siyang nasa kusina at naghahanda ng merienda nila. Mabuti naman at nakinig na rin sila sa atin, mahal. Nakangiti niyang sabi. Noong 1 buwan pa nila sinasabi na tumira na kasama nila mga magulang niya dahil tumatanda na mga ito. Naglakad siya palapit sa asawa. Niyakap agad siya nito at mabilis na hinalikan sa labi. I love you. Bulong nito sa tainga niya. Mahal din kita, Vihan. Labas na tayo, handa na merienda natin. Aniya, tumingkayan siya para halikan nito sa pisngi. Hinila niyang asawa at ito na nagdala ng tray. Pagdating nila sa sala ay napanganga siya sa gulat. Mahal, ang dami naman nating bisita. Pinsan ng mga anak nila ang nasa sala, kasama ang mga magulang niya. Hi, Aunt Shiloh! Nagsilapitan ng mga ito para magmano sa kanya. Yeah, babe. Nandito ang taga Maynila ako mga pamangkin. Sabi ni Vihan. Hala, nakakatuwa naman. Anya at napayakap siya sa baywang ni Vihan. Hinalikan siya nito sa noo. What the heck, kuya? Buntis na naman ang asawa mo. Napalingon sila sa pinanggagalingan ng boses si Viraj. Bumisita na naman ang brother-in-law niya sa kanila. Anong buntis na naman? Ngayon ko lang yata siya nasaksihan na magbuntis, Viraj. Pagdadahilan ni Vihan, tumango naman siya. Di ka na naawa kay Shiloh. 3 ng anak niyo Umisa ka pa? Huwi ka pa nito. Humiwalay sa kanyang asawa at lumapit ito sa kapatid. Natawa lang siya sa kakulitan ng magkapatid. Tunay ngang puno ng sorpresa ang buhay. Akala niya ay katapusan na sa gitna ng krisis. Pero may maganda pala naghihintay sa dulo. Kailangan lang pagdaanan ng unos para maranasan ang liwanag. Dahil sa bawat pagtatapos, may panibagong simula. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!